Are you ready for the return of Christ? Ngunit akong pautana, alam ka ba inibalik ni Kristo Jesus? Kung luwas ka ng kabuntagon, if you are saved, just stay faithful or remain faithful. Ba't kasabot tabilin mo? Mag-faithful di atubangan sa Ginoo. Now, if you are drifting, ba't kasabot ni sakwahi ka na, ni sibang ka nagdalan, ditor ka na sa mga Kristuanong kinabuhi, especially itong mga viewers online, sa solution, return to God. Balik sa Diyos. Luwas ka, yan pasahe ka na, balik sa Ginoo. Now, if you are lost, di ka pa luwas, na wala ka, trust Christ's blood atonement today. Mara ginaang imong solusyon. Sa ligi ang dugo ni Kristo Jesus na din yung giula almost 2,000 years ago na ang salabay. Ibayaran na ni Kristo ang silot sa imong mga kamatayon nito sa impyerno, ibayaran na niya, inaagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo. Nakadungog ka na, kung imo nang nasaktan, now it's time na imo nang tuuhan. Dapat ibutang nimo ang imong pagtuo diha sa dugo ni Kristo Jesus, because that is the only way nga makabaton ka sa kasiguraduhan, sa kaluwasan sa imong kalag. Ayaw paabutan nga maging tuloy. If you are lost, trust Christ's blood atonement today before it is too late. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. So atong makita din kining last days nga gituwag ni Apostle Paul, he is referring to the last days of the church age period. So last days sa Bible, we should look at asa ta nga dispensation, ang konteksto niya asa siyang dispensation. Doon ay last days nga gitawag o kining sa tribulation period. So ang naa din is the second coming of Christ. Kining second coming of Christ, si Kristo muan higit sa kalibutan, ug muhari siya din sa kalibutan for 1,000 years. Pero when we talk about last days of the church age, ang end niya na is rapture, si Kristo muan sa kalibutan pero dito lang taman siya sa kawanangan. Manaingon sa Biblia, ang mga luwas musugat niya diha sa kawanangan. Yun sa Bible, we will meet Him in the air. But pasabot, diha kata magkita sa kawanangan ni Ginoong Hesus. Muna ang sa rapture, dili siya maabot sa kalibutan. Pero ang second coming of Christ, the second advent of Christ, is si Kristo gid mo anis kalibutan. O muhari siya din sa kalibutan for 8,000 years. Now, sa ato ang gitawag gidiscuss nga last days, it's we are not just living in difficult days, we are living in the last days. So referring to the last days of the church age, the Bible warns the perilous times, or that perilous times shall come. Deception will increase and many will fall away from the faith. Yet God also calls believers to stand strong, stay faithful, and shine brightly until Christ comes. At makita din Now, ato isgutan nining kabuntagon, unsa may naadi ay nining gitawag last days. Last week, we talked about the greatest dangers or 7 greatest dangers in modern Christianity. So muna ito ang gisgutan tumilabay nga Sunday. Now, living in the last days, unsa may naa din so ato nang gisgutan tumilabay nga Sunday nga naa day mga danger. I-focus on the danger para sa mga Kristohanon. So we are focusing
sa mga inside corruption sa ato ang gitawag og sa gitawag og Christianity. Now atong sigutan unsa ang kinang gitawag og outside nga mga panghitabo nining gitawag og last days. So cover na to kung sa nahitabo sa sulod sa mga kasimbahanan ug kung sa nahitabo sa tuang palibot. Now atong makita diri unang butang atong tagapagtagad. First is the peril. The peril of the last days. Ang sa may peril sa itong last days or danger. The word peril sa itong ibasa niya, this know also that in the last days, perilous times. The word perilous or peril, that means danger, dangerous. Perilous means dangerous. Dangerous times shall come. Pasabot dili day basta-basta sa umaabot ng panahon. When we are in the last days, yung sa Biblia, dili siya basta-basta nga panahon. So, we should not be surprised kung ang dagan sa panahon karon, ang kinaiyahan sa tao karon, lahi na sa kinaiyahan back to sa mga panahon nga wala pa ta sa gitawag o last days sa church age period, but we are in the last days in sa Biblia. Sa diyang gisulti ni Apostle Paul, he is predicting or prophesying, bot pasabot, ihaning gitag-an sa umaabot nga panahon, sa mabutay ang panahon, o sa umaabot sa katapusan sa panahon, last days, gitag-an niya nga na ay kanang word shall come, pero time shall come, bot pasabot umaabot. So sa panahon ni Apostle Paul, dili pa siguro ingon ani ang mga tao sa una nga naman gyud po yung mga siguro utang nga mga tao pero dili sama sa ato para karon nga panahon nga murag normal nang kadautan sa tao. Now, iyon sa diya, the last days are marked by dangerous conditions. Kung sa may ato makita dahil sa maong panahon, first, imong makita din moral corruption. Morally corrupted ang tao. We talk about devoid of morality for bugay-dugay na itong mga panahon. Wala na moral ang tao. Regardless pananaw sa kalibutan, moral nindot ang moral ang tawanan ni. No, bisan pag unsa kanindot ang pagtan-aw sa tao sa atubangan pud sa usa ka tao, pero kung imong itandi sa Biblianhon nga pagtulunan sa biblical nga teaching, sa mga biblical nga principles, pero tigid kalayo. Karon easy naman na ang pagpamakak sa tao, no? Para sa tao normal na lang. Pero that should not be nga naman sa Biblia dili na siya nag-isigili ginaalaw nga naman sa mga anak sa Dios, sa mga katawhan sa Dios, it's not wala na siya na ginatolerate sa Dios. Dili namin nga ay gamay ra na siya nga sala, pamakak naman. No, sa Biblia appeal na siya even sa in the sight of God. There's no such thing as kini dako kay nga sala, kini gamay kay nga sala. Pero kung yung nga ang pagpamakat gamay nga sala, pero parte siya na sala nga hukman dito sa kalayos impyerno. Tatanaw to sa kitwag Revelation 21:8. Sometimes ang tao ato lang ginakuan bitaw paggamay ang kamatuoran sa Biblia, pero ato lang gina-ignore. Pero sa Bible gitagaan gibukaton sa Dios. Kanyo imagine ana, mingon siya ta gamay ra man ang pagpamakak, pero
remember nga ang pagpamakak apil sa pagahukman, apil sa mga gihukman or ang mga bakakon apil nga hukman sa Dios pag-adto sa linaw nga kalayo. Tanaw ni Revelation 21 verse number 8. At around there, the Bible says, but the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers, mga criminal, warmongers, and sorcerers, o sorcerers, kining mga magic, di mo naman na siyang legitimize or kining gitawag o murag sa kalibutan legal, murag sa kalibutan acceptable. Ano man, magpagawas ang mga Harry Potter movie, magic na, pero daghang mga tao mo tanaw, nahimong acceptable sa kalibutan. Pero apil sa Ginoo nga paghahukman, sorcerers, kining sorcery, sasulti na sa Biblia, idolaters, pagsimbag dili tinuod ka Dios, and all liars, ang pinakagamay siguro imong tan-awon niya, murag kaning pagpamakak. Pero party siya nga gimension sa Biblia nga hukman o dunay party dito sa gituwag shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Can you imagine ana? Sometimes gina-diminish na to ang gravity sa usa ka pulong, usa ka sala. Pamakak ra man na, gamay ra man na siya nga sala. Pero sa Ginoo party siya. Muna ang pananaw sa tao o pananaw sa Dios lahi, kita muraratog ituring na to nga gamay ra man ning sala ani pagpamakak lang. Kani imagine appeal siya dito party nga paghahukman sa linaw nga kalayo. So moral corruption kung yung tan-awon din sa to ang panahon, we are living in the last days according to Paul. Then, spiritual coldness. Kung imong tan-awon, maybe doon ay form of godliness. Ang tao pwedeng religious. Pero, it doesn't mean nga accepted siya sa Ginoo. Kaya doon ay mga parameter, doon ay mga principles ang Diyos nga kinusalay iyang dawaton o kinsay dili. O gato ng sabtan sa as we go further sa itong discussion. Spiritual coldness. Okay lang, alam ko religion, okay lang, padayon lang mo dia, padayon lang mo dia. Dili na mag-search unsa gid ang truth. Even si pag-ani ni Kristo sa kalibutan, nagtubo siya, he's growing up, nga makita niya ng mga religious leaders sa iyahang time na ang mga Pharisees, na mga Sadducees, so on and so forth, makita bisan daghan sig makita ang mga tao nga mga religious sa iyahang panahon. Pero it doesn't mean nga kanang mga reliyoso nga mga tao sa ilang panahon Judaizers o Judaism munay gitawag og religion sa mga Jewish people, pero wala sila nagpundo. Itudluan niya ang mga tao, it's because this is now. This is now. Wala na ta sa gitawag Old Testament time yun siya. Hindi na ta sa Old Testament times. Na ta sa gitawag, so kalimti na ang gitawag mga balaod, nga mga katuluan sa balaod, na at sa bag-o nga panahon. Pag-ano ni Kristo sa kalibutan, there will be a transitioning na process. It's a transition from the law to grace. It's a transition from Israel to church. So, muna dapat atong i-distinguish. So, doon ay mga tao nga, okay lang, inanan mo reliyon. No, that's not the way to, di na siya maong klase sa attitude, may ato ang dawaton. Kundi, mismo kita ang mutuon. Because, Kristo mismo nagtudlo ka na to, naghatag ka na to, og I know it's a command. Tanawa dito sa ito, John chapter 5. Usahay ang tao, kinibang gitawag og complacent na kay ang tao sa iyahang sitwasyon. Dili ta dapat maging complacent sa ato ang kahimtang. Dapat muna atong sundon ang gisulti ni Kristo Jesus. John chapter 5, then verse number 39. Muna ang nalimtan sa mga tao. John chapter 5.
verse 39. It says, search the scriptures. Ang sa sulti ng Kristo Jesus, search. Pagtuki, pagtuon, don't be, ayaw lang og, murabag, nakadungog ka sa katao, you are going to accept hook, line, and sinker. Dili, ingon ana ang kahimtang sa Kristohanon. Murag, ang imukuan niya, muna ni truth. No, yung si Kristo dili. Search the scripture. Yun siya diya. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So kung gusto kang makakat-on, may tungod sa kinabuhing walay katapusan, gusto kang makahibalo sa itong kaluwasan sa imong kalag, isa search the scripture. Naa sa scripture ang pamaagi sa kaluwasan. We should not listen, we should not just listen and pag na kinadunggan nga usa ka magtutudlo, imo nang dawaton, hook, line, and sinker. Dili ang anak. Atong gisgotan tumilabay, mga noble nga mga Kristohanon, Thessalonians. Nakadungog sila sa mensahe ni Apostol Paul o sa ilang gibuhat. Wala lang sila nakadungog. Pagkabot sa ilang panimalay, ilang research ang scripture. Kung katubang ilang nadunggan, tinuod ba dili? That's the attitude. So now is spiritual coldness. Not only moral corruption, spiritual coldness, biblical confusion. Wala sa may sabot ng biblical confusion. Feeling overwhelmed by contradictions, complex translations, or seemingly harsh narratives in the Bible. Say ang mga tao nga, ang ilang feeling overwhelmed. Ang Biblia, daghan kayo contradiction ng Biblia. Ibig sabihin na kayo ang Biblia nag-contradict. Tinuod yun na siya. Kung basa ka sa Biblia, puno siya sa contradiction. Mo na lang ko, especially sa ato ang mga viewers, ang Biblia, puno siya sa contradiction. Kana, kung imong i-mix ang law o ang grace, ang tribulation period o ang millennium, ang mga katudloanan nila din dili mo pwedeng i-mix, dili pwedeng isagol. Mura ni siya puzzle nga ang mga pieces, kung dili nimo matarong og butang, dili insakto nimo ang usa ka puzzle. Dili nimo porma. Muni ang Biblia. Doon na siya mga puzzle, doon na siya mga pieces, ang pasabot nako, doon na siya mga verses sa Biblia nga naka-align lang ining panahon. Na ay naka-align ani nga panahon, niini nga panahon. Kung imo na siyang image, contradiction ang labas mo na ang mga tao mag-ingon na daghan contradiction aning Biblia ni. Daghan bitaw. Pero naghatag og pamaagi ang Dios unsaon yung pagsulbad ang contradiction, mga contradictory statement sa Biblia. Unsay gihatag si Ginoo. 2 Timothy 2:15. Unsay sulti sa Biblia? Study. Ang na po yung mando sa Ginoo, study na po. Ganina search. Karon study. Study to show thyself approve unto God. So ang approve sa Ginoo nagikan sa imong pag-study. Siya study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Yun siya. Rightly dividing the word of truth. Wala siya nag-ingon nga, rightly dividing the word of truth from error. Dili. It's a division, it's a dividing point, nga tumakita diha, from truth, then to another truth. Sabot, kining Bible, dili, puro man siya truth, kining word of God, truth man eh. These are all truths in sa Biblia. But you have to divide this truth because not all truth sa Biblia para diha. Muna ino sa atong panultihon nga, dili tanang gisulti sa Biblia para sa imuha, para sa imong doktrina. Ang Biblia gihatag para imong basahon, pero dili tanang mga doktrina imuha dawaton nga i-apply nimo sa imong kinabuhi. So muna ang nakalisod sa daghang kayong mga denominations, gikuha nila ang Biblia o gi-apply nila ang tanang gisulti sa Biblia para sa ilaha. No, that's not the way to do it. Ang ingon sa Biblia, dapat kay balo ka kinsa ka, unsa imong kahimtang,
kinsa ka ani nga mga tao? Party ba ka sa Israel or dili? Na kung dili ka party sa Israel, ayaw kuha atong mga pagtulunan nga naka-intended para sa mga Israelites people. Kung Gentile ka, agamay ra ang makita nimo diri nga mga pagtulunan sa Gentiles. Na kung party ka sa church, din pangitaon nimo tong pagtulunan mga bersikulo nga diin para sa church. Ang karon kay ang mga tao gidawat man tanan nga gisulti sa Biblia para sa amo ani. Ana. Perting pagka ano ba tinaghan ng chaos karon sa gituwag og mga denominations? Nga naman, failure to rightly the word truth mo lagi na ang isa ka palpak nila. Palpak sa mga denomination. Pag mag-fail ka ni anang instruction sa Ginoo, kay daghan man ay contradictions ang Biblia, kung paltos ka, palpak ka sa pag-rightly divide, ayaw, pag-expect ka na kasi insakto, padulong yung kasaypanan, ano naman, pakis magawa magkamusunod sa instruction sa Ginoo, imong i-rightly divide the word of truth. Kung imong tanang gisunod, nakuha ang tanin mo ang mga pagtulunan nga para sa simbahan, nakuha ang tanin mo ang pagtulunan nga para sa mga Hudyo, o mga pagtulunan nga para sa tribulation period. At, for example, hataganda mong example, dito sa gitawag, o Matthew chapter 24. Kini pagtulong, may tungkol sa kaluwasan na Matthew chapter 24. Example na ito nga, gitawag contradiction sa Bible. Ngunit daghang kayong mga denominations ngayon nani ang posisyon. Kinahanglan kong mo-endure unto the end aron ko maluwas. O tanawa na. Ang sa nahinuon na klasis pagtulunan. Nauna sa New Testament. Nabitaw na sa New Testament. Remember, this is still part of the Old Testament. And this is part of the kingdom message. Matthew chapter 24 verse number 13. Yung sa Biblia diya. But he that shall endure unto the end. Ang tanawa, endure. Mulahotay ka hangtod sa katapusan. And he that shall endure unto the end, the same shall be saved. O tanawa na, mulahotay ka no ka hangtod sa katapusan niya, maluwas ka. Kung inkumparar ni mo diri pag-abot diri sa gitawag og Ephesians 2:8 and 9, lahi man ang pagkasulti. Ephesians 2:8 and 9. Pag endurance ba ang makapaluwas na to? O ang kaluwasan na to? Ephesians 2:8 and 9. Ganina mo endure ka endure ka hangtod sa katapusan aron maluwas ka. Ya kining Ephesians 2:8 and 9 sa diya. For by grace are ye saved. Luwas na lagi mo. Ang sulti lagi ni Apostle Paul dere luwas na lagi. Unsa nakaluwas? Through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works. Ang pag-endure ba sa katapusan, trabaho o dili? Trabaho na, mo-endure ko ka. Mulahutay ko ka. Wala ko ka-runner ko, mulahutay hangtod sa finish line. Yan siya din na. Not of works, lest any man should boast. Makita niyo mo ang contradiction sa passage. Kini, yung si Apostle Paul, luwas na mo. Yan siya. Tungod sa grasya sa Diyos. Pinaagi sa pagtuo. Naluwas na mo. Naluwas naman mo. Wala man yung Biblia nga. Luwason pa mo. Naluwas na mo. Past tense na insulti yun. Ang din sa Matthew chapter 24, mula hupay ka hangtod sa katapusan, aron ka maluwas. O sao man mo na pag-reconcile. Ang pag-reconcile is rightly dividing the word of truth. Now, ang Matthew chapter 24, dili siya para sa church age period. Okay? Ang Matthew chapter 24, ang Matthew chapter 24 is tribulation passage. Diyan yung makita. Ang Ephesians 2:8 and 9 is church age period. So, see the difference. Now, reconcile ang passage. Ay, dili, ito para sa tuwa. Ay, dili ka dapat magproblema diya nga maningkamot ko hangtod sa katapusan para maluwas ko. Di ka ma-problema diya.
dili ba para sa imo. Para man dito sa mga panahon nga na as tribulation period. Ang atoa is church age period. Naluwas kita tungod sa grasya. Kinsa ang grasya? Si Kristo Jesus. Yan siya. True faith. Unsa na nga faith? Romans 3:25, faith in His blood. So ang atong pagtuo, ang object sa atong pagtuo is the blood of Christ. Gusto kang maluwas, tuuhi ang dugo ni Kristo nga moto'y bayad sa imong kasalanan. Kung pasabot ang imong sala, kaniadto karon og sa umabot, bayad na sa dugo ni Kristo siyang giula to sa krus Kalbaryo. Wala kanay bayaran. Yang mga tao kay gusto mang mobayad, ako day maningkamot, ako day mohimo sa kong kaluwasan, di jud ka kaabot og langit kung muna imong batasan. Nga naman. Sa church age period, wala gi-require sa Ginoo ang ato ang maayong binuhatan may tungod sa atong kaluwasan. Wala ang atong maayong binuhatan gi-apil diha. Ang gipangita sa Ginoo ang imong pagtuo sa dugo ni Kristo Jesus, faith in His blood, ingon sa Biblia. The object tinuod pagtuo. Nang mga tao karon nga, namang ko'y pagtuo. Asa man ang unsa may object sa imong pagtuo? Usay ang object sa pagtuo, 10 commandments, bautismo, paglahutay. Dili na mo. Ang object sa atong pagtuo kung gusto kang maluwas, it's the blood of Christ. Klaro sa Biblia, Romans 3:25, faith in His blood. Klaro na sa Biblia. So, kung naluwas kita pinagis pagtuo, kung saan nga pagtuo diya sa dugo ni Kristo, mo mo'y bayad. And ikadto sa langit, dili tan-awon kung sa kakatarong o sa kakamayo, dili naman itanong sa Ginoo, ang tan-awon sa Ginoo, naaba ang blood of Christ na apply sa imong kinabuhi. Just like sa Old Testament times, sa diyang i-punish sa Ginoo ang Egypt, sa diyang mibisita tong angel, ang tan-awon sa angel is ang panimalay na abay blood sa ilang doorpost. Di naman yung ginawa kinsa man yung klase, unsa man yung klase mga tao din Mga dautan niya dili. Dili ang tan-aw niya na abay blood naka-shed dia sa ilahang mga doorpost. Mo tan-aw sa angel pag wala ang firstborn dia sa mong balay patay. Pag tan-aw sa another sa usa ka nay blood. Dili ingon ang Ginoo, I will pass over you. Oh. Mo lang gihingon sa Biblia. It's always blood. Sa una, animal's blood, although temporary. Now is Christ's blood, ang blood of Christ. Muna kung naay mga denomination magwali, may tungod sa kaluwasan, wala ka nagisgutan ang blood of Christ nga maoy only solution, only provision para sa kaluwasan. Kalimti na nga naman. Ang kaluwasan, walay party ang tao. Ang kaluwasan, si Kristo ang nihimo. Kay kung pwede rin na itang maluwas atong kaugalingon, may tulos, manis Kristo sa kalibutan, pwede rin na itang maluwas kung kita lang. Biblical confusion. Hindi ito mismo taning kita complex translation, taas na kita. At rebellious conduct. Karong panahon na grabe. The danger is not only outside the church but also inside many churches. Natong nagkita din na. Do not be surprised by the darkness of the age. The Bible already foretold it. Now, sa kahimtang sa itong panahon karon, I was not surprised. Mao na siya ang kahimtang gisulti na ni Apostle Paul. Then, number 2, not only the peril of the last days, but number 2, the pride of the last days. Manilisod kayo sa atong panahon. Pag once mo ni ang mag-control sa tao, lisod na kayo ang tao masahig na naman. Pride is one of the hindrance ng tao maluwas na naman. Garbo man ang pa siya atat. Di na maminaw, di na konsulta sa Biblia. Kanang Biblia binutbuhat lang sa tao. But
I've read a lot of mga testimonies sa mga tao nga naka-encounter sa pulong sa Ginoo, especially aning King James Bible. Dili basta-basta ang gitawag og gihimo nga kanang bitang kabag-uhan sa kinabuhi sa tao sa dihang nakasugat sa pulong sa Ginoo. At atong tanaw din modern in this last days. Verse number 2, sa isulti sa Biblia, verse number 2, men, Israel, shall be lovers of their own selves. Can you just imagine, ano? So sa last days day nga panahon, ang mga tao maging lovers sa ilang kaugalingon lang. Modern society promotes self-love above God's love or God's love. Self-centered living, self-promotion, self-glory, self-rule. Muna ang kasagaran. Kaya ang mahitabo, ginatolerate na lang sa tao. Ginatolerate na lang sa silingan, sa komunidad. Acceptable na siya, even worldwide. Sa una, kining mga bayot, dili man niya acceptable. Sa unang mga tao, magtago-tago tayo. Bayot na tao, magtago-tago kay maulaw. Kay dili pa acceptable. Pero now, ano na? Naana sila ay kagalingon nga grupo. LGBTQ. QR is tayo. Pertinang. Daga nang iplas-plas-plas. Pero nga naman, acceptable naman sa atong panahon karon because we are in the last days. Bisag kay baluta, sa Biblia ang Ginoo na mismo naghimo na siya og standard nga kanang klase nga mga kinaiyahan og batasan sa tao dili siya acceptable sa Ginoo, pero acceptable siya sa tao. Dili sa may atong sundon ang Ginoo ang tao. Tanan nga condemnation nga itong mga agian sa Biblia, even sa mga punishment sa Ginoo sa iyang pulong, for example, sige tuwag og Gomora, Sodom and Gomora, unsay mga tao dito? Dili lang kay sa atong panahon karon, even sa atong panahon ni Lot, grabe ang mga kabaklaan nito. From little one, nito sa mga tiguang na, grabe ang description sa Biblia. Mamita na ang term sa ila, sodomite. Kaya dito na gikan. Tingala ka, wala na sila yung mattress, pero dadaghan. What does it mean? That's a fulfillment of the last days. Badlungon nimo, istoryahan nimo, i-admonish nimo, in accordance sa gitog word of God, na dili maminaw. Pride. Basta na yung message, Kristohanan man to. Yan, anong bayad mo to? Pwede yung kakristohanan ka. Yan. Wala kumingon nga di sila maluwas. Maluwas sila as long as magpaubos silang kagalingon o ilang tuuhan ang himo ni Kristo Jesus dito sa Cruz Calvario. It is because kung ilan ang himoon silang kinabuhi, ang Ginoo na mo ay mag-transform silang sulod. Muna nga sa Biblia, it is God working in them, but pasabot ang Diyos na yung trabaho sa ilang sulod. Kada mga testimony sa una, ingon ana ang kaimtang, pero nausap nga naman sa diya na nadunggan nila ang mayong balita, nasabtan nila ang mayong balita, o ilang gituuhan ang maayong balita. The gospel. Mura na ang pinakasolusyon sa kaimtang sa tao. Pag ato pa nang ato pag yun ang masabtan karon sa unahan niya. Dautan na kaya siya, mo increase pag yun ang pagkadautan. Kanang imagine ka atong masugatan sa mapa. People want a crown without a cross. Ang gusto sa tao, gusto lang o corona, pero di gusto mo agi sa cross. Kung pasabot ba, di gusto mo agi kalisod, di gusto mo agi o kining pagdisiplina sa Ginoo. Actually dili sa yun ang pagdisiplina sa kaugalingon nga musunod ka sa unsay kagustuhan sa Ginoo. Nga naman lisod ba kay ning ipahimo sa Ginoo labi na kontra gusto sa imong parte, lisod kaayo pagkabuhaton.
Pero that's the way, muna'y gusto sa Ginoo nga naman, ang gusto sa Ginoo nga, tanggala imong garbo. Gusto kang musunod sa ako, tanggala imong garbo, di ka kasunod sa ako kung nataas ka garbo. Ano man? Kining iyang pulong, mubadlong man gini, whether you will like it or not. Pag makabasa ka ng iyang pulong, babadlongan man kita, musugot ng sarili. Ang ato ang response is, wala ka, paubos ka. Lord, salamat sa imong pag-warning, paghatag warning, pag-admonish na ko. I will try to do my best. Nasundon eh. A true Christian or a true Christian life is not centered on self, but on the Savior. Kaya dili, sa Kristohanong kinabuhi, dili ang ato ang kinabuhi, may sintro dili. Dili kita ang musikat dili, no? Dili na mo ay kinabuhi sa Kristohanon. Mabito na daghang mga Kristohanon nga sikat, daghang mga Bible believer nga sikat. Mostly sa mga scientists, mga Bible believer man na sila. Pero wala na sila na paila-ila nga ingon ana sila kasikat. Ang ilan na lang digasiya mo ay nagpasikat sa ilaha. Pero sa ilang time din sa ila ingon ana kasikat. Sa ato na panahon na hitabo na. Number 3. The pleasure or pleasures of the last days. Verse number 4. So this is verse number 4 sa tuwang text. Yan siya, lovers of pleasures more than lovers of God. Ang kanya imagine na? So dunay contrast. Lovers of pleasures and then yung isa, lovers of God. Dili ka pwede sa duha, no? When we say pleasures, but pasabot, dili lang siya mga pleasures nga dili siya mga dili siya maayo nga kauban. Okay. Kung imong tanawon, entertainment has replaced devotion for many. Pleasure above prayer. Usahay yung nana. Muna ang diskutan sa Ginoo nga priorities kinabuhi. Usahay, palabihon na to ang pudyaka instead sa prayer. Recreation above righteousness. Na may mga recreation nga titarong, pero mostly sa mga recreation na dili maayo nga kauban. Dili pwede nga we as Christians kay balot nga ang recreation na ay parameter ang Ginoo nga asa ng tataman. Pero ang kasagaran sa mga tao pag recreation, laglaag, uban siya na either humugobog, uban na sila, dili sa mawala. Pero sa magod kining mga tao, doon ay mga rason. Kay gamiton po ng Biblia nga, na ay reason. Ayun sa Biblia nga, mag-inom na kita, pero wala pang gibawal sa Ginoo ang pag-inom, pero may always remember na ay qualifying statement ang Ginoo. Pag naghimo siya statement, dili na to kalimtan nga doon ay mga qualifying mga specific ba nga unsa imong buhaton. For example, ginagamit mo sa mga tao. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 23. Ginagamit mo sa mostly sa mga, we are talking about recreation, mga luring hayaw, mga outing. Dili man mawala sa mga ingon-ana nga mga event. Muna lang ginagamit, verse number 23. Siya, drink no longer water. Hindi lang lagi tubig siya. But use a little wine. So na ay specific. Doon ay qualifying term kung himong kanahon diha. Ang iyang sulti, use a little wine. Little, usay little. Tapos little nga isa ka case, isa ka karton, isa ka, little wine niya na ay siya
specification siya for thy stomach's sake. Muna aman day rason. And then often infirmities. Kung naa kay sakit-sakit sa tiyan, naa kay gitawag og mga infirmities din ha, pwede ka mainom og fighter wine. Pero kasi ginagamit niya as justification sa mga tao nga gahimo sa ingon ana. Pero no, dili ka pwede maka-justify ana in the sight of God nga, drink no longer water but use a little wine. Dito rin bitang sulti sa bread pero ang gihimo tagpulo man ka kisang dalon. Yan apa gid siya gitawag ingon dia nga purpose for thy stomach's sake. For thy stomach's sake pwede nang gasuka-suka na sa unsa man ang klase sa reasoning. We should not use the word of God for our own justification sa ato ang mga ipangbuhat. We should use the word of God in context. O kung sa katuyuan sa Ginoo, nganong iyang gihatag na siya ng mga instruction. Amusement above worship. Sa mga ito makita karon pleasures more than lovers of God. So tanaw na to, asa may pinakadaghang tao karon sa mga resort, sa beach, sa mga dagkuan nindot kay nga mga talan-awon sa kabukiran karon, patindagana diya ba? Padulong kag bukid do pating daghanang mga sakyanan magparking ka nindot kay mga sakyanan. Tuwa ito. Time sa Ginoo gamay ra kay na. Especially Sunday, Many want happiness without holiness. Gusto og kudyaka lang, gusto kalipay lang, pero dili gusto og holiness. Ay lang gusto lang happiness. Pasagi na ng holiness diha. Dili yun na ang sa Biblia. There's nothing wrong with enjoyment, but nothing would take the place of God. Walay sayo sa pag-enjoy, pero dapat ang atong enjoyment dili makahulip kanang iyas Ginoo. Kung iyas Ginoo, iyanas Ginoo, ayaw nagkuha So kita, ngita pa kita rason nga, ay kuhan mo God. Iyas Ginoo, iyanas Ginoo. Mabitay ang sabi niya, kung iyanas Ginoo, ayaw kuha, anak. Dili na imuha, iyanas Ginoo. Pero kung ay acceptable sa kalibutan. Number 4. The pretension of the last days. The pretension of the last days. Sa mga pretension din sa kanta pa na, I'm great pretender. May kanta na? Great pretender. The pretension. Verse number 5, tinaw sa verse number 5. Is siya having a form of godliness, o kung imong tan-awon sa dagway, sa forma, Diyos nun, godly. But denying the power thereof. Now, muna ang pinaka pag-pretend, daghang kayo na siya nga klase karon. Each denomination, or every denomination, pretending to be godly. Pero, they are denying the power thereof. What is the power of godliness or the power of Christianity? Kini, gitawag sa Biblia, the gospel is the power of God. Kining gospel. Kung ang usa ka denomination naa siya'y porma sa pagka-Diyos nun, pero ang gospel, wala gani diya na mention, wala gani gitudlo. Okay, 7 parts of the gospel, we already discussed that nga lesson, nga topic. Hindi na siya mo'y mensahe sa simbahan o sa denomination. Wala, it's just a pretension. Habi, daghan mga denomination naghimo sa panimbahon. Kung imong tanawon, godly.
Pero, denying this power, this gospel, nag-isulti si Biblia yun siya, from such, turn away, siya, withdraw thyself. From such, turn away. They are just religion without redemption. Oh, religion without redemption is common in the last days. Muna itong may common kanon. Na ay religion pero dili redeem. Dili luwas ang tao. Wa na kasiguro sa kaluwasan. Pangutanon, mabot si mang kaluwasan. But sis, siguro ka mo ato yung sa langit. Wa ko siguro. Di pa ta kasiguro buwi pa ta. Nganong yung nana man nga. Nato naman si Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Naman tayo na naman ang na may gospel. Ang saan gospel? Power of God. Tanawa sa Romans 1:16. Ang saan ang gospel? Muna ang power. Ang sa itsyon sa Biblia, denying the power thereof. No. Romans 1:16. It says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Tunay gospel of Christ. For it is the power of God. For it is the power of God unto salvation. So, when we talk about salvation, the gospel is the power of God. Kung nang ay mga tao gatudlog kaluwasan unya dili ni siya mao ang paagis kaluwasan the gospel unsa ang gospel tanawa sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 gi-declare ni Apostle Paul na ha dili na ako ang declaration si Apostle Paul ang nag-declare niya unsa ang gospel. Okay, verse number 1 to verse number 4 ingon siya, moreover brethren I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand. So gi-declare niya Apostle Paul, si Apostle Paul nag-declare niya na, I declare unto you the gospel. Yan siya. Ano sa gospel? Verse number 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse number 3. Yan siya. For I deliver unto you first of all. Muna siya ang pinaka-unang prioridad. That which I also received. Unsa ang gospel nara? How that Christ died for our sins. So si Kristo day namatay para sa atong mga kasalanan. Naapay laing word niya. How? Yun sa niya pagpakamatay. Naghikog siya? Ha? Giposel siya? Ha? Nagsakit siya? No. Yun sabihin. How that Christ died for our sin. Yun sa niya pagpakamatay. Giula niya yung dugo dito sa krus sa Kalbaryo. That is why the objects ato ang pagtuo is His blood. Because the only payment for our sin is the blood of Christ. Ingon sa Biblia, without the shedding of blood, there is no remission. Kung walay pag-ula sa duga, walay kapasayloan. So, ang importante kayo ang pag-ula ni Kristo sa iyang dugo dito sa krus Kalbaryo. Not just death, burial, and resurrection. No, dili ingon ana lang. How that Christ died for our sins. Yes? For our sins. So, ang iyang kamatayon na iyang pag-ula sa iyang dugo para sa ato ang mga sala, bayaran ang silot sa ato ang mga kasalanan. Sumpay, according to the scriptures. In other words, dili siya chismis lang. Based sa Word of God, based sa Scriptures. And that He was buried, gilubong siya, and then He rose again the third day, according to the Scriptures. So muna ang gospel na gituwag sa Biblia. It's all about the blood of Christ. Nato nga makasala, para nato nga makasala, namatay siya, gilubong siya, nabanhaw siya, sulod sa tulo ka adlaw. Specific, 3 days and 3 nights. Siya, according to the scriptures. For our viewers, at makita diha, ibalik-balika ang ato ang mga podcast, atong online broadcast diha, nga gitawag og 7 parts of the gospel. Na ay 7 parts sa gitawag gospel. Muna dapat atong mahibaluan. Ipakita din nga makasala ta. Kasi Kristo namatay, nawa lang. Namatay siya para sa ato ang mga sala, kay makasasala tang tao. So, gipakamatyan ta niya. Muna ang basis sa ato ang pagkakristohanon, sa atong kaluwasan mismo. This is the power of God unto salvation. Muna siya gahom sa Dios
para sa kaluwasan na to. So, in other word, walay kaluwasan nga madawat ang tao kung wala siya musalig sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo nga pag-ula sa iyang dugo, gilubong o nabanhaw siya para sa itong kaluwasan na gilubong ang ginamatay, gilubong o nabanhaw siya sumala sa kasulatan. Muna ang mayong balita. Kung dili ni mo ang mensahe nga madunggan sa mga denomination nowadays, now, walay kwenta na. It is just a religion without redemption. Nga naman, common man sa itong panahon karon, religion without redemption is common in the last days. Na ay forma, na ay form of godliness. Nga naman, religyoso. Na ay religion. Pangtana, na by redemption. Na by kaluwasan. Muna ang problema. Because mostly sa mga denominations dili mo tuo sa sufficiency sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Dili sufficient ang iyang dugo nga iyang giula. Munang maningkamot pa sila, maning muhimo pa kung may binuhatan kay parang makumpleto ang kaluwasan. Dili ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo kompleto na. Mabita na ingon sa ito sa krus sa Kalbaryo, it is finished. Tapos ko na. So yan itapos ang kaluwasan sa itong kalag. Ang kabayaran sa silot sa atuang sala, gitapos niya dito sa krus sa Kalbaryo. Yeah, ato pa rin dungagan. Ang nakakaroon, church attendance without transformation, profession without possession, salvation without security. Muna kasagaran ito makita. Gospel without blood. Nagwali o gospel, pero dili itong blood-stained gospel, kundi bloodless gospel. Nakay kaluwasan, pero wala security. Daghang mga denomination ka mo claim na luwas may. Pero pag makasala, mawala na po ang kaluwasan. So, may klase sa kaluwasan man. Ang kaluwasan sa Biblia, gitawag sa Biblia, eternal redemption. Eternal salvation. Muna natay gitawag og security. Church age period, natay eternal security. Sa uban nga mga dispensation, wala sila eternal security. Ang ilang basihanan mong sa ilang tudlo nga mawala ang kaluwasan, gibase nila sa katudluanan nga naadin sa paong panahon. Gibase nila sa katudluanan nga naadin sa maong panahon. Mo itong gibasa ganyan, endure unto the end. Kung dili ka mo endure, dili na kaluwas. Sa uban nga denomination, dili na. Muna mo endure sila unto the end. Pero kita dili ta kinahanglan mo endure unto the end. Yun naman. Sigurado man ta atong kaluwasan magpabilin. Pero dili, kung na makasala man ta, dili malipay ang Ginoo. Another po na nga mga topic. Pasalamat nga natay itong doctrine sa itong circumcision sa atong panahon karon. Mana itong pinakadako nga. Isa rin masabtan naman ang doctrine sa itong circumcision sa atong panahon karon. Dili ka basta-basta mutuo sa mga tao nga kinahanglan ka mo endure unto the end para ka maluwas. Para ka maluwas? O pala ka maluwas? Kaya para pa man ka maluwas. Kami luwas na mi. And no need to endure. Nga naman, si Kristo ang himuwala sa krus Kalbaryo. Kanya ang siling sa Holy Spirit na to, dili, taman lang nga makasala ka. Pag makasala ka, mawala ang Holy Spirit, dili ingon ana sa itong panahon karon. Pag makasala ka, magpabilin ang Holy Spirit sulod na to, pero mag-grieve siya. What we can see now is outward form without inward faith. So, nga ito makita. A person will look spiritual yet lack the power of God. Muna, dagan kayo. Kanta-kanta, nindot kita na ng pagkanta nindot. Makahila ka sa mga alawiton. Makaluksulok sa mga tao sa pag-awit. Grabe ka na pa ibang masimbahan. Grabe ka ba na? Sayaw sa simbahan. Grabe ka, malipayon. Pero, form of godliness. Ganun kabalot ang form of godliness. Ganun, they do not preach the gospel, the blood-stained gospel. Ganun nga ito na ibaluan. Ato ako nang gitunan. Kung sa ilang mga pagtulunan, sa ilang doktrina, o sa doktrina nila sa ilang kaluwasan, they do not preach the blood-stained gospel. What they have is just a religion. Na ito makita diya. Christianity is more than appearance. It is a saved life through Christ. Ang pagkakristohano na kinabuhi, di lang siya appearance, outward appearance. Di na makita sa gawas. Makita na siya kung luwas ka o dili.
Kipakita na ito unsang kaluwasan, pinaagi sa maayong balita. Ang maayong balita, kinanglan imong paminawan, kinanglan imong sabton, kinanglan imong tuuhan. O kung mauna imong makumply sa imong kinabuhi, 100% ka sigurado sa imong kaluwasan. Walay, no ifs, no buts. Isulti na sa Biblia. Gatong isgutan sa pusan. Number 5. Leon. Number 5, the pollution of the last days. Verse number 13 sa tuang passage. 2 Timothy 3:13, Julia, evil men and seducers shall wax worse and worse. Iyon sa itong passage. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Muna ilisod kayo. Ang dautan nga tao, musamot ka dautan. O ang, when it comes sa gitawag og spiritual aspect, sa mga religious aspect, nagailad, tungod kay sila mismo nangailad. Mga ilisod kayo. Kita, di man ta gustong mailad. Di ba really mailad? Ningilad ng mga tao. Di really mailad. Pero kung mailad ka sa isa kahigayon, okay lang na. Pero kung mailad ka sa tanang higayon, ang mga di na maayo. Grabe na gina. O, sa istorya pa, pwede lang maitahan ka sa langgam sa imong ulo. Pero kung ang langgam magsalad na sa imong ulo, marbino ang nagidna. Grabe na gina siya kuan. Sin increases as truth is rejected. So, sa diyang ang sala mo magka-grabe, unya ang truth, ginabaliwala na. Wala na pulos, kining Biblia, basta, muna yung panultihon. Gusto ni mo nga, yan siya nga, kung gusto niyo marid ang get ready mo ang kasalanan, we need the Bible. Ang Bible, the scripture, will make your sin disappear, or your sin will make your Bible disappear. The scripture disappear. Pagkita ng sa Psalms, ang pahimangno sa Ginoo sa Book of Psalms naman to, sa Book of Psalms 119. Sa verse number 11, Psalms 119, ito na sa verse number 9, yung sa diya. 119 verse number 9, wherewithal shall a young man cleanse his way. Kung saan daw pagtiglo sa dalan sa young man, siya by taking heed thereto according to the word of God. Verse number 9, verse number 11, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So, gusto ka nga muli kayo kasalanan, muli kayo bisyo res kalibutan. We don't want sin increases sa atong kinabuhi. So, yung siya, heed God's word sa imong kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing imong ihid sa ang word of God imong ihid sa imong kasing-kasing, ang kasalanan ma-minimize. Pero kung kasalanan mo imong daghan sa imong kinabuhi, so ang word of God mo ay ma-reject. False doctrine spreads. Man itong sikutan tumilabay ng Sunday. Sa mga danger sa itong panahon sa itong modern Christianity, false doctrine. False doctrine spreads. Wickedness multiplies. Conscience becomes seared. And sa Biblia, seared with hot iron. Lisod na. Ang konsensya nga masubahan, ang sundang nga masubahan, grabe na ka, lisod na, gibang. How much mo kung ang konsensya masubahan, na di na madutlan. Di na madutlan sa Word of God. Muna nga, lisod na mabadlong. Kung ang konsensya na ipasuan na sa ininit nga putaw. The world become darker when people abandon biblical truth. So ang kalibutan maging nit-nit,
Sadyang ang mga tao mo abandon na sa mga biblical truth. Kaya bilang ginamot-amot sa biblical truth. Now we should remember na namin po yung mga taong gigamit ang yawa, nagdadala po ng Biblia, nagproclaim sa ngalan sa Dios, pero gigamit lang sa kadautan. Ay daghan mo nana sa magbantay tanana. Stay grounded in the Word of God, the King James Bible. Discernment is essential in the last days. Kitawag kita nga dispensationalist, onya King James Bible only. Muna to ang description, muna to ang pagtanaw to ang kita nga grupo nga mga Kristohanon. King James only. Muna to ang designation, muna to makita. Dili ta King James also because we do not use other versions. Ato isutan nato na milabay nga ang perverted Bibles, mga perversions, delikado sa tuang kinabuhi, delikado sa atong Christian life, sa atong spiritual life. Number 6, the perseverance. Needed in the last days. Dili siya perseverance to be saved. Dili siya. Sa verse 14, yun niya, si Timothy 3:14, continue thou, continue thou in the things which thou hast learned of me. So, pagpadayon diha sa mga butang nga imong natun-an gikan kanako ingon ni Apostle Paul. Dili siya kung pagpadayon aron maluwas. Pagpadayon, nasa context niya, pagpadayon sa mga una, continue in doctrine. Padayon sa katudluanan nga gibilin ni Apostle Paul. Daghan sa teaching na itong sa mga doctrinal lesson para sa ato ang panahon church age period. Continue in discipleship, continue in duty. Then, makita niyo ba ya? Do not quit when the world grows colder. Continue in devotion. Faithfulness is success in God's eyes. Ang kining pagka matinumanon na to, mo success di sa tubangan sa mga mata sa Dios. Regardless sa atong kahimtang, basta pabilin kang faithful sa Ginoo, mo na success sa gipangita sa Ginoo. Dili success at tubangan sa Ginoo, inindot imong kahimtang, idaghan imong kwarta sa imong mga bank accounts. Dili sa success at tubangan sa Ginoo. Ang success at tubangan sa Ginoo, faithful ka ba sa iyang atubangan? Ang tanan ba niyang gisulti diri sa iyang pulong, imo bang gipaningkamutan nga imo ang sundon sa imong kinabuhi? Ikinabuhi ba nimo ang iyang gisulti dinhi o yon sa iyang kabubuton? Mo success sa tubangan sa Ginoo, mo faithfulness at tubangan sa Ginoo. Number 7, the promise. Of the last days. Ito sa gitawag og Revelation 22:20. Revelation 22:20, ang sasulti sa Ginoo diha, we are talking about the last days. So since we are in the last days, ingon ang pulong sino diha, he which testified these things saith, surely, ang sasulti sa Ginoo, surely, dili probably. Wala na siya probability. Or maybe, dili yun na. Ang statement sa Ginoo, surely I come quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. Sa Kristo, nagsaad siya nga mubalik siya, surely I will come. Or I come quickly. Dili maybe. Dili probably. Surely. Bukas about sigurado. So that's the promise of the last days. Di ta dapat maluya, di ta dapat magkabala ka nga naman.
ang Ginoo nga misaad, I come quickly, surely, yun sila, in the last days. So, humanin in last days, kini church age period is 2,000 years lang na siya, ang span of time. Kano sa siya nagsugod? Ang church age period, asa si Kristo namatay, dito nagsugod ang church age period. So kung namatay siya 33 AD, so ang exact na counting sa 2000 is karong 2033. 2,000 years. Kung dili siya i-minusan sa tribulation period sa 2033. Muna exact nga 2,000 years. 2,000 years lang eh. Ang kalibutan, 1 million years naman. Ay, istorya na sa science siyang istorya. Pero sa human history, ang history sa tao is kalibutan, it is just 7,000 human history. From Adam to the millennium, the end of millennium, is just 7,000. Biblical record na siya, historical record. Yung kalibutan, 1,000 million years naman eh. According na sa science. Pero di na siya biblical nga. Gitawag o truth. So kung atong isubay, pwede tang mubalik sa before creation, na pa mga unang panahon. Kaya kung imutan, mabita ng kanang theory nga gap theory. It's not a gap theory anymore. It's a gap truth. So, from Genesis sa creation, naapay mga million years nga, o naapay another mga years nga, naadiha. Pero, wala, at din nato man din i-discuss ko dito asa ang discussion ang gap theory kaniya to, now it's gap truth or gap fact. Tinuod na siya. So, 2,000 years, 2026, so kung dili na ito i-appear ang tribulation period, it's 2033. Kung nato pa yung minusan, kung 7 years tribulation period, 2026. So, pwede tayo magbantay-bantay karong tuig. Pwede karong taman. But that's Bible. Hindi ko understand. Kung di mo minusan sa 7 tribulation period, so napatay 7 years. Now, hindi na ito na mausap ang Ginoo nakakuan siya sa iyang timeline. Pero wag lang tako pero understand. Basta po. Tanan nga mga, mostly sa mga ingon sa Bible nga mga signs, gakahitabo na kanang mga gubat-gubat na tumadunggan, it has been predicted long time ago. Mga tsunami, mga earthquake, mga pestilences, at umilabay, grabe to. O, saan to? Saan siya? Mga ingon anak nga mga kahimtang, mo nagsulat sa Biblia, pero sa Bible, hindi pa na siya mo i-end. This is just the beginning. Pag diha, si Kristo nga ni saad, mabalik siya. Asa may mas nindot, dahil sa kalibutan, ito sa langit. Siyempre ang langit, hindi na ako ibaylo ang langit kasi sa kalibutan. Sa naman sa kalibutan, puno sa sakit ng tuhod, sakit atong, sakit. Hindi ta mawili dari, nga naman, di ba tatagad dari? Wala sakit. Siguro lang ta, ang ato lang Dres, siguro ko na to, nga, preparado ta, pagbalik ni Kristo. Kung saan pagprepara, sigurado ta sa itong kalawasan. Kung saan pa siguro sa itong kalawasan, ibutang na itong pagtuo sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nakatoy ang gihimo sa krus sa Kalbaryo, mo to'y bayad sa sinutong sala. Buot pasabot, wala ka na angayang bayaran pa. Buot pasabot, giluwas ka na niya. Di na kamatog impyerno, kaya ang bayad sa sala, pag-ato sa impyerno man. So yun siya, gibayaran ko na ang bayad sa sala nga pag-ato sa impyerno, di ka na matog impyerno, padulog ka na sa langit. Muna yun siya, kuhaon ko ka mo, inigbalik na kuhaon ko ka mo, kung nasa ko, tuaw-sab ka mo. Manay gusto sa Ginoo. So, it is a promise of hope. Kining itawag, the darkness of the last days points to the soon return of Christ. For the believers, ang saan siya? It is a promise of hope. Kining paglaom, kining rapture, kining pagbalik.
It's a promise of hope. Mga tanawa sa gitawag og Titus. Titus 2:13 yung sa diya. Siya, looking for that blessed hope. Unsa? Unsa itong gitanaw? Looking for that blessed hope. Kini kini rapture. Kini ang promise niya, I will or I come quickly. Surely I come quickly. Siya, muna itong gitanaw, this is the blessed hope na itong gitanaw. Looking for that blessed hope. Siya, and the glorious appearing. Ano sa diyan? Glorious appearing. So, isa mo padayag si Kristo, Jesus mo padayag siya. The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So, para sa mga believer, para sa mga luwas, siya, it is a promise of hope. Paglaom na ito ni. Rapture is a promise of hope. Muna parte siya sa last days. Not only a promise of hope, it is a promise of redemption. Redemption of what? Soul? Dili siya redemption of soul. Redemption of our body. Ang redemption sa itong kalagimo na Kristo sa cross Calvario. May redemption of soul. Ang gimo dito sa cross, yung dugo, ito redemption of soul. Redemption of our body is the rapture. Tanawa sa Romans 8:23. Romans 8:23. Ang buot pasabot din ha. Okay, Romans 8:23. Okay. It says, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. O nga nung kinamlanig, i-redeem atong body ni, kinilawasan ni, the corrupt ni, vile body, sakit-sakit ni lawas, kiningalawas ingon sa Biblia, di kasulod sa langit. Ingon sa Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sa kining lawasan ay dili ni siya pwede sa langit. Kini kamatay na to or mabtun ta sa rapture, pasalamat ta. Di ta moagi kamatayon sa dito ta kausap. Pero ingon sa Biblia kining lawasan ni iya it-change. I-change niya ang dito corruptible body into incorruptible body. Kining lawasan ni iyang i-redeem. Kita tagaan ito niya lawas ka dili na madunot. Katong lawas nga dili masakit itong lawas, but pasabot kini nga lawas ang iyang ihatag, just like Jesus Christ. Mga apostles nagtigom sila sa room, closed door siya. Pero diha ni kalit si Kristo tunga, asam to siya naagi. But pasabot kini lawasan ay dili siya subject sa kuan sa kalibutan. Kining lawasan ay pag mubangga ka diha di ba kalusot. Pero kining lawa, katong kanang lawasa, pag muna matumaan kon, makalusot ka bisag asa. Di ako kang babangga sa bumbong. Sa way pultahan, pwede ka masulod. Muna nga lawas. Sama sa lawas ni Kristo Jesus. Diba, nindot kayo na. Di naman ito na makita sa salida. Kinidili na niya sa salida. Tinuod na siya ng mahitabo. Just like si Kristo Jesus, nagtigom sila, closed door ang disciples, pero nikalit lang tungas Kristo sila tubangan. Ito niya gipultahan ha. Muna ito makita din ha. Muna siya redemption of our body. Ang atuang vile body, ang sa exalted race, sa gituwag o Philippians. Philippians 3:21, Bible says, who shall change our vile body? That it may be fashioned like unto his glorious body. Sa isang Biblia, tagaan to niya lawas, usbon niya atong mga lawas, tagaan to niya lawas, just like his own glorious body. Passion. Siya. Glorious body. Passion like unto his glorious body. Like unto his glorious body. Katong pagkabanhaw ni Kristo Jesus mo, to'y glorious body. O parehas na ato. Siya, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Kung kanino ba siya na? Kanino who shall change our vile body? Ang kanya tumasakiton nga lawas nga, sakit na kayong likod, sakit na kayong rayuma, mawala na, usbo na sa Ginoo. It is a promise of redemption of our body na siya ang pupasabutin ha. Ang paganhin ni Kristo Jesus sa rapture. Then it is a promise of victory.
Diba sa 1 Corinthians, hisugot siya rapture. And then siya it's a victorious life. Yung siya nga, asa naman itong mga kasalanan? Ganang ito, sige tawag ko. 1 Corinthians 15, again, yun diha. Then in verse number 57, I think 57. Okay. So, chapter 50 to 58, nag-isgot na si rapture diha, the exact nature of the coming rapture of believers or the church. Makita diha. Di mo tanawon, in the twinkling of an eye, ang rapture is a mystery. Verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, muna ang rapture. At the last trump, muna siyang last trump, naro ba si Trump? Kaduha na biya na nabutang si Trump sa iyang kuan, basig mo na siya timaylan, usa na siya timaylan sa prophecy sa Ginoo. Mo ginang nga Trump kaya apelyido mo punado sa Biblia. Trump. For the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 53, for this corruptible, kinilawasan ng corruptible, must put on incorruption. Ilisan og lawas ka dili, corrupt siya, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Verse 56, the sting of death is sin, and the sting of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So this day, this rapture time, the coming of Christ, is a promise of victory. Can you imagine na? Never forget, Jesus is coming again. Ngay atong di kalimutan, permis atong kinabuhi nga si Kristo mo balik pag-usab. Kanunay ito na ibutang sa tuwang hunahunag kasing-kasing, si Kristo mo balik pag-usab. Mabita na usay, may mag-hinder sa tuang kinabuhi nga muhimo o dili maayo. Nga muhimo kakasabanan because kay balo ka si Kristo mo balik pag-usab. Never forget that promise. Live ready, serve faithfully, watch expectantly. The last days are marked by peril, pride, pleasures, pretension, pollution, perseverance, and promise. Ito makita din ha. Muna ang nakamarka when we talk about the last days. Now, though the world grows darker, believers must shine brighter. Kung ang kalibutan man padulong sa labi kangit-ngit, no, naghingapin nga kangit-ngit o kadakutan ang bot pasabot niya na, we as believers, Bible-believing Christian, saved, mga luwas, must shine brighter. Kung naingon si Kristo siyang sulat sa insulted sa Luke chapter 19 verse number 13, occupy till I come. Occupy till I come. But pasabot, ang ayan itong pagkabuhaton, we should do what we are supposed to do. Ang ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Are you ready for the return of Christ? Kung kung pauta na, andam ka ba inigbalik ni Kristo Jesus? Kung luwas ka ni kabuntagon, if you are saved, kung luwas ka ni kabuntagon, just stay faithful or remain faithful. But pasabot pabilin nga, mag-faithful di atubangan sa Ginoo. Now, if you are drifting, but pasabot ni sakwahi ka na, ni simbang ka nagdala, ni ditor ka na sa imong Kristohanong kinabuhi, especially itong mga viewers online, sa solution, return to God. Balik sa Diyos. Luwas ka, yan pasahi ka na, balik sa Ginoo. Now, if you are lost, kung di ka pa luwas, wala ka, lost,
Trust Christ's blood atonement today. Mura gina ang imong solusyon sa ligi ang dugo ni Kristo Jesus nga din iyang giula to almost 2,000 years ago na ang nakalabay. Gibayaran na ni Kristo ang silot sa imong sala, mga kamatayon dito sa impyerno, gibayaran na niya pinaagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo. Nakadungog ka na. Kung imo nang nasabtan, now it's time na imo nang tuhan. Dapat ibutang nimo ang imong pagtuo diha sa dugo ni Kristo Jesus, because that is the only way nga makabaton ka sa kasiguraduhan, sa kaluwasan sa imong kalag. Ayaw paabutan nga maging too late. If you are lost, trust Christ's blood atonement today before it is too late.